Mariing pinabulaanan ng kampo ni Austin Reeves ang kumakalat na chismis na hindi raw ito komportable o ayaw makalaro si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat mula kay Lakers insider Trevor Lane, mismong si Aaron Riley, ang agent ni Reeves, ang nagsabing walang katotohanan ng isyong iyon. Anya, Austin has nothing but the utmost respect for Luka and truly enjoys playing alongside him. Any suggestion to the contrary is completely false. He's excited to be on the court with Luka, both now and in the future. Ang pahayag na ito ay kasunod ng mga sinabi ni radio host John Gambadoro sa Burns and Gambo Show, kung saan inangkin niyang hindi raw gusto ni Reeves at LeBron James ang estilo ng laro ni Doncic at ang Lakers ay team na ni Luka ngayon. Ngunit taliwas dito, naging matagumpay ang duo ni Reeves at Doncic sa backcourt ng Lakers noong nakaraang season. Sa katunayan, gumanda pa ang stats ni Reeves habang kasama si Luka. Mula sa 19th 8 points at 4.3 rebounds per game bago dumating si Doncic, umangat ito sa 21 points at 4.8 rebounds habang magkasama sila sa court. Ipinapakita lamang nito na hindi lamang mahusay si Luka bilang scorer, kundi isa rin siyang playmaker na nagpapaganda sa laro ng kanyang mga kakampi. Kayo mga idol, naniniwala ba kayong may tension nga sa loob ng Lakers? O haka-haka lang ito ng media? Samantala, patuloy naman ang agresibong galawan ng Los Angeles Lakers ngayong off-season at isa sa mga binabantayang pangalan na posibleng sumunod na makuha ng koponan ay si DeAnthony Melton, dating guard ng Golden State Warriors. Kailangan ng Lakers ng dagdag na puwersa sa backcourt, lalo na ang isang guard na kayang tumulong sa opensa at depensa habang katandem si Luka Doncic. Isa si Melton sa mga matagal nang naiuugnay sa Los Angeles ngayong off-season at ayon sa ulat ni NBA insider Brett Siegel, lumalakas daw ang tsansa na siya ay mapunta sa Lakers. Sinabi ni Siegel na bukod sa paghanap ng dagdag na frontcourt depth sa likod ni DeAndre Ayton, aktibo rin ang Lakers sa paghahanap ng guard na babagay sa laro ni Luka. At sa mga pinagpipilian, si Melton daw ang isa sa mga pangunahing target na maaaring makuha ng koponan sa free agency. Kung titingnan ang kakayahan ni Melton, malinaw kung bakit interesado ang Lakers. Isa siyang two-way guard, may kakayahang pumuntos, gumawa ng plays at magbigay ng pressure sa depensa. Sa panahon niya sa Warriors noong 2024-25 season, naglaro siya ng 6 na laro at nagtala ng 10.3 points, 3.3 rebounds, 2.8 assists at 1.2 steals per game. May shooting efficiency din siya na 40.7% sa field at 37.1% sa tres. Sa kasamaang palad, nagtamo siya ng season-ending ACL injury matapos ang panalo ng Warriors laban sa Dallas Mavericks kaya hindi na siya nakabalik sa buong season. Kalaunan ay na-trade siya patungong Brooklyn Nets noong December 2024. Kung makakabawi ng maayos mula sa injury, malaking tulong si Melton sa depensa ng Lakers. Ang team ay kilala sa offensive firepower pero kulang sa perimeter defense mula sa guard spot at doon maaaring pumasok ang papel ni Melton bilang balance maker. Kayo mga idol, dapat bang kunin agad ng Lakers si DeAnthony Melton bago maagaw pa ng ibang teams? Samantala, Lakers interesado kay Ryan Rollins ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype. Si Ryan Rollins ay na-draft noong 2022 NBA draft bilang ika-44 overall pick ng Golden State Warriors. Sa kanyang rookie season pa lang, na-trade na agad siya sa Washington Wizards bilang bahagi ng deal kung saan nakuha ng Warriors si Chris Paul. Kasama sina Jordan Poole, Patrick Baldwin Jr., Rollins, 2 draft picks at cash considerations sa naturang trade. Isang season lang na natili si Rollins sa Washington bago siya na-wave ng Wizards. Makalipas lang ang ilang linggo, pumirma siya ng 2-way contract sa Milwaukee Bucks kung saan muling nabigyan ng pagkakataon sa NBA. Sa una, limitado ang kanyang playing time, pero sa 2024-25 season, nagsimulang lumaki ang kanyang role. Nakapaglaro siya ng 56 games, kabilang ang 19 bilang starter. Sa mga start na iyon, nag-average siya ng 6.2 points, may 40.8% 3-point shooting at nagpakita ng maayos na ball handling at kumpiyansa bilang off-ball at on-ball scorer. Dahil sa solidong kontribusyon, bago magsimula ang playoffs, nagpa siya ang Milwaukee Bucks na i-convert ang kontrata ni Rollins mula two-way papunta sa standard NBA contract. Gayunpaman, matapos ang season, hindi na siya inalok ng panibagong deal ng Bucks. Ayon sa mga ulat, nirevoke ng Milwaukee ang kanyang qualifying offer bilang cost-cutting move para makaiwas sa luxury tax at makapagbukas ng salary cap space para sa ibang free agent targets. Hindi ito dahil sa performance issue kundi bahagi ng roster reshaping ng koponan. Ngayon, isa ang Los Angeles Lakers sa mga koponang interesado pa rin kay Rollins at maaaring makita sa kanya ang potensyal bilang bench contributor. Isang batang guard na may shooting, ball handling at offensive instincts na swak sa modernong NBA. Kayong mga idol, tingin nyo ba dapat bang kunin ng Lakers si Ryan Rollins?